Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa para sa kasong malversation of public funds kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Saksi si Rafi Tima. Matapos pirmahan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang release order, agad isinakay sa BGMP service si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang medical clearance. Sinubukan ng media na makuha na ng payag si Revilla, pero kumaway lang siya. Hi, Senator. Kamusta po? Senator. At nagpasalamat. Salamat. Hindi na rin nagbigay ng payag ang misis niyang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Bago mag-alas 6 ng gabi, tuluyan ang nakalaya si Revilla. Kasunod yan ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa siya para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. 1 milyong piso ang bail na iniutos ng korte. Ayon sa abogado at tagapagsalita ng dating senador, simula pa lang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag daw ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa siya ay patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya sa Revilla, lalo't makakasama na niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Non-bailable dapat ang kasong malversation pero ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Sa inihaing kaso ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabwatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin ng proyekto. Ang ibinibintang na 76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing 92.8 million pesos na ghost project sa Pandi pa lang. January 19 sumuko sa PNP-CIDG si Revilla. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Humiling ding makapagpiyansa ang mga kapwa-akusado ni Revilla, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero hindi sila pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Ayon sa Malacanang, nirerespeto ng administrasyon ang desisyon ng Sandigan Bayan na siya raw nagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa kamay naman daw ng mga prosecutor kung anong nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya, laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto din daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan, pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat na paraan para maipakitang matibay ang anilay evidence of guilt laban sa dating senador. Pangalawang pagkakataon na itong makulong ni Revilla matapos masangkot sa katiwalian. Una noong 2014, nakasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.